Magandang araw! Narito ang mga balita mula sa UPLB. UPLB, kinilala bilang 2024 Top Patent Filer. Bagong laptops at scholarship funds tinanggap ng UPLB Scholars. UPLB at DOST nagtulungan para sa Philippine dairy industry. Kinilala ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPO-PHil ang UPLB bilang 2024 Top Patent Filer at Platinum Awardee sa Innovation and Technology Support Offices o ITSO President Summit noong April 10. Iginawad ang mga award bilang pagkilala sa pagiging top performer ng UPLB sa larangan ng inobasyon at teknolohiya. Ang top patent filer ay iginawad sa UPLB bilang isa sa mga ITSO na may pinakamaraming patent application sa loob ng isang taon. Sa pangunguna ng UPLB Technology Transfer and Business Development Office o TTBDO, nakapagtala ang universidad ng 24 na patent applications. Tinanggap naman ng UPLB ang Platinum Award bilang pagkilala sa pagsasagawa nito ng 2 patent workshops, 13 awareness campaigns at 24 na patent search services noong 2024. Katuwang ng UPLB TTBDO sa mga programang ito ang iba't ibang kolehiyo at institute sa UPLB tulad ng SEAT, CFNR, CAFS at IPB, kasama ang ilang state universities and colleges. Dati nang kinilala ng IPO-PHil ang UPLB bilang top patent filer noong 2022, kung kailan nakamit din ng UPLB ang Bronze ITSO Award. Sinundan naman ito ng Platinum Award noong 2023. 20 estudyante ang nakatanggap ng scholarship funds mula sa CDO Odyssey Foundation Incorporated noong Lunes, April 21. Binubuo ng 20 graduating students mula sa BS Nutrition, BS Agriculture, BS Food Science and Technology, and BS Forestry ang unang batch na nakatanggap ng naturang donasyon. Ginanap ang formal turnover ceremony sa Makiling Ballroom Student Union Building kasama ang mga opisyal ng UPLB at mga kinatawan ng CDO Odyssey Foundation Incorporated. Matapos nito ay ginanap naman ang isang turnover ceremony ng mga bagong laptop sa mga unang recipients ng Borrow a Laptop Program sa ilalim ng Augmented Agricultural and Rural Development Scholarship Program o ARDS Plus program. 13 brand new laptops na ang maaaring hiramin ng ARDS Plus scholars para sa isang buong semestre at maaari ding i-renew ang paghiram dito. Ginanap ang seremonya sa Sandigan Home sa Upper Campus kung saan matatagpuan ang Anihan sa Sandigan, isang farming site na itinatag ng ARDS Plus scholars. Isang research collaboration ang kasalukuyang isinasagawa ng UPLB Institute of Plant Breeding o IPB at ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOST-PCARD upang palakasin ang produksyon ng gatas sa Pilipinas. Layunin ng proyekto na pumili at magparami ng foraging plants na magpapabuti ng kalusugan at magpapataas ng produksyon ng gatas ng mga dairy animals tulad ng baka, kalabaw at kambing. Sa unang 6 na buwan ng proyekto, nakapagtatag na ang grupo ng koleksyon na binubuo ng 6 na uri ng sorghum Sudan grass, 25 uri ng legumes at 31 uri ng damo. Karagdagan pa rito, 23 forage accessions na ang nakarakterize gamit ang mga pagsusuring agromorphological at biochemical. 4 na personnel na rin ang mga na-train ng proyekto sa mga makabagong teknolohiya para sa forage characterization. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa mga pagsasaka ng mga dairy animals at sa pagpapaunlad ng dairy industry sa bansa. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong linggo. Ako po si Albert Peralta, nag-uulat para sa UPLB Balita.